Hello, what's up mga ka-GN? Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. So, Greg Nelmida TV. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, sa araw na to, samahan nyo ako sa ating simpleng video ulit sa ating backyard farming episode. At ngayong araw na to, magpe-ferment tayo ng kangkong at dahon ng malunggay para sa mga alaga nating manok na Rhode Island Red. So, pe-ferment natin to sa molasses at saka Yakult. So magandang alternative feeds to. Hindi lang sa nakakatipid tayo sa pagkain, sa pera. Siyempre sa gastos, magastos ang pagkain sa manok, lalong-lalo na yung feeds. Mahal siya. So maganda na pang-alternative feeds ang kangkong or anumang gulay. So ngayon ipe-ferment natin kasi para mayroon tayong stock. Hindi na natin kailangang mag-job pa araw-araw para lang may paipakain tayo sa mga manok natin. At syempre, ang pagpe-ferment maganda rin kasi mas lalong nagiging masustansya yung papakain nating gulay sa mga manok natin kasi meron siyang molasses at saka Yakult. So alam naman natin na ang Yakult mayroon siyang antioxidant or yung good bacteria na tinatawag. So maganda siya. At yung molasses kasi maganda rin sa katawan ng mga manok natin. Yung kangkong at saka gulay. Malakas to sa vitamina. So, ganito lang yung ginagawa ko. Chinachop ko lang siya ng maliliit para kahit paano makain din ng mga sisiw natin. Ganito lang siya kasimple. Chachop lang natin lahat. So, yun. Tara, samahan nyo ako at i-ferment na natin tong mga na-chop nating kangkong at saka malunggay para sa mga alaga nating manok. So, ayan. Ang sa akin, dinedirekta ko na tong molasses dito sa mga gulay na na-chop natin. At wala na akong sukat na ginagamit. Tinatansya ko na lang kung gaano karami yung molasses na lalagay natin. Tapos, tsaka natin siya masahin or lamasin para mapunta lahat sa mga gulay yung molasses na inilagay natin. So, tapos kapag na halo-halo na natin, tsaka natin ilagay yung tatlong piraso or tatlong bote ng Yakult natin. So, ayan. Lagay na natin yung Yakult. Tatlo. So, maganda itong Yakult kasi may good bacteria to. Kaya maganda siya sa pag-ferment ng mga gulay o ano man yung gusto nating ferment. Kasi may good bacteria siya. Ayan. Mekos-mekos lang natin siya. Pagkatapos ililipat natin sa lagayan kung ano yung gusto yung lagayan. Ito sa akin timba yung ginamit natin kasi konti lang yung nakuha nating kangkong tsaka malunggay kaya konti lang yung na-ferment natin. Tapos syempre para hindi sayang yung nadikit sa batya, so lagyan na natin ng tubig saka natin ibuhos sa timba na merong nilagyan natin ng mga gulay na i-ferment natin. So ang paglagay ng tubig dapat lubog lahat yung mga gulay para ma-ferment siya ng mabuti, hindi yung sa ibabaw hindi siya na-ferment tapos sa ilalim. Kaya kailangan nakalubog sa tubig yung mga gulay na i-ferment natin. So ayan. Siyempre dito kailangan i-cover dapat natin siya ng manila paper or kahit anong papel. Pero wala tayong manila paper kaya ang gagamitin natin pwede naman yung malinis na tela or damit. Yun ang i-cover natin. Ayan. Tapos kapag is lalagyan din natin ng malinis na sako para talagang walang pumasok na hangin. Kasi yun yung ayaw nating mangyari, yung mapasukan ng hangin or mapasukan ng mga insekto para hindi masira yung fermentation process natin.
So isisil lang natin siya ng mabuti. At syempre, kapag na isil na natin to, kailangan lagyan din natin siya ng date, kung anong date na start ng fermentation natin, para alam natin kung kailan siya pwedeng ipakain na. So para sa akin ito is 1 week. After 1 week tsaka natin i-check, doon na natin ipapakain sa mga manok natin. So ayan guys, nilagyan na natin to ng date. Bale November 5, 2023. So ayan, thank you so much sa inyong panonood. Sana mayroon kayong natutunan sa video na to. Kita-kits po tayo sa susunod na video.